Magandang gabi! Kamusta po mga ka-Darwy Kids? Nandito na naman po ako si Gandara SRU and welcome sa aking channel. Sa mga nanonood po ngayon, shoutout po sa inyo, ganun din sa ating pong mga solid na commentor na walang sawa po talaga sa pagbibigay ng suporta sa atin pong videos araw-araw. Anyway, bilang pasasalamat, eto nga, shoutout sa atin po ilang napili ngayong gabing ito. Miss M. Jane Coloma, magandang gabi sa iyo. Hello Miss Kindara, shoutout po watching from Himamaylan City. Ganon din po dito kay Met Connect, magandang gabi sa inyo. So, shoutout po sa inyo from Saigon. Shoutout din po dito kay Sir Mark Lawrence Macas na atin pong solid taga-suporta. So, shoutout sa iyo dyan sa Jagna, Bohol, Philippines. Anyway, tayo na nga po simulan natin ang atin pong balitaan sa gabing ito. So, ang atin pong pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa kalaban na nating noontime show and kalaban ng TVJ para sa titulong Itbulaga. Patuloy kasi silang umaapela at hindi po pakawalan ang Itbulaga kahit ilang beses nang napatunayan ng TVJ na sila ang may karapat-dapat or may karapatan dito. Sila ang karapat-dapat na gumamit ng titulo. Base po kasi dito sa nakalap nating chismis, Kaligit Kids, ay hanggang December 2024 na lamang ang kontrata ng taping sa mga halusos at mukhang hindi na i-renew pa. So, napakagandang balita, Kaligit Kids, kung totoo man nga po ito. Alam natin na hanggang December 2024 na lang ang kanilang contract. So, walang termination na magaganap, pero mukhang wala rin namang renewal na magaganap. So, viral to ngayon sa social media kasi nga naloloka po ang ilan. Dahil ang tahanang pinakamasaya ng taping talagang bumubulusok ang ratings at hindi man lang po makahabol sa dalawang original na noontime show. Katunayan po niya kahit gumawa sila ng sarili nilang pangalan, ibukod ang kanilang sarili, ilayo sa Itbulaga at sa TVJ, nananatili na walang pakialaman taong bayan sa kanila at hindi nakakakuha ng suporta. Napakasaklap at sigurado po ang mga halusos ay hindi na malaman ang gagawin ngayon dahil hindi nga po umaayon ang korte sa kanila. Sa lahat po ng kanilang issues, talagang ligawak po sila. Hindi lamang po sa Itbulaga, pati rin po sa kanilang laban sa iba pa pong mga negosyante at politiko na kung saan ay tila inaagawan nga raw po ng mga halushos ng business, titulo, ng posisyon. Pagdating sa legalities, wala pong panama at talong-talo po parate ang mga halushos. So, magandang balita para po sa mga TVJ fans dahil, baka po masigit pa ang galit na nararamdaman ng mga taong bayan sa Halusos Brothers sa Tape Inc. kaysa po sa TVJ. Nakuha ng mga chismos ang kapitbahay natin. Na matatapos pa lang kanilang kontrata this December 2024 under GMA Network. So, finish na? Ay, oo, tapos na. Goodbye. Pero, nakapirma pa rin sa ating... ating... XR, ganon. Wala na nga. Oo, uwi na. Saan sila ipapalabas? Baka dun sa Electronic billboard? Hindi, sa mahal kong Maynila. Diba? Pero maaari kung sakali mga totoo na hindi na nag-rate ang tahanang pinakamasaya. Oo. Siguro maganda na na mag-isip na lang sila ng ng something para... Pwede online selling, gano'n. Ano? Magtinda sila ng burong isda. Pamain, gano'n. Masaya. Yung nga din ang sinasabi ng iba, siguro kasi lalo pat daw sa ratings daw ngayon. Medyo bumubulusok lalo pababa. Oo. Huwag na tayo magpaka-plastic, maaari negosyo ito. Oo. Kung sakaling hindi business is business. Oo. At pag hindi kumikita ang isang programa. Since malapit ang Chinese New Year, mga in-check ayaw, ganyan. Pag lugi negosyo, sala na. Ayaw, in-check, labas pera.
So, sabi po dito sa chika, ayon sa chika ng Energy FM, may nasagap daw silang chika na hanggang 2025 na lang daw ang contract ng Showtime sa GTV at posible daw na malapit o malilipat ang Showtime sa GMA. Sana nga. So, di ba yung nakaraan na balitaan natin na or may chika rin lumabas na nakikipag-coordinate na sa All TV? Imposible namang tanggihan yan ng All TV, di ba? Advertisers din ang kanilang main reason. Kaya pati po si programa ni Kuya Will hindi na po napapanood. So, napakalakas ng Showtime, kaya imposibleng tanggihan nila yan. Pero, ano itong chika na malapit na rin daw kasi matapos ang kontrata ng Showtime sa GTV. So, baka sa GMA na sila ilipat. Actually, 2024 daw pala matatapos ang contract ng tape sa GMA at ngayong taon din daw matatapos ang contract ng Showtime sa GTV. Kaya baka daw maipalabas ang Showtime sa GMA 7 sa 2025 according to Energy FM. Sabi naman dito, sana wag na lang only because hindi na makakapag-promote ng maayos yung mga stars ng ABS ng mga shows nila na may katapat na shows sa GMA. Samantala, yung mga artista ng GMA, super promote sa It's Showtime. And to think It's Showtime is produced by ABS. Samantala, sabi naman ni Miss Tida Mateo, so patungkol po ito sa mga nakaraan nating update, ang Tape Inc. Labas seller lang sila ng merchandise. But now, cancel na din. Kaya nga for merchandise na nga lang po ang kanila pong hawak na certificate na cancel pa. So, sabi nga po, sabi kung sakali nga po na manalo rin sila sa korte, sa Supreme Court, ang apela ng tape, pag umabot ito doon, bali wala lang din naman kasi for merchandise lang ang kanila pong certificate. Ang kay Joey De Leon naman kasi safe na for entertainment. Actually, na lang po ang iniintay? Certificate. So, kung sakali man, sabi diba, hindi pa raw po final ang cancellation. So, hindi naman maaapektuhan kung sakali daw po, sana totoo, hindi naman daw po maaapektuhan ang registration ni Joey De Leon sa IPO dahil lang sa mapapawalang visa yung cancellation ng Tape Inc. sa IPO na kanilang trademark. Kasi, for merchandise naman yung Itbulaga nila. Ang kay Joey De Leon, napatunayan niya na siya ang may gawa nun. So, for entertainment, yung ginawa naman niya. Pero kung akong tatanungin naman, mas maganda kung pati po merchandise mapunta sa TVJ. Kasi napakarami pong gustong bilihin ng ating pong mga Kaligitary cards. Lalo na yung mga team abroad, ng mga souvenirs ng kagaya nitong mga t-shirt na inilalabas si Joey De Leon and the paintings. And parang maganda rin na halimbawa pupunta ka po sa studio bilang live audience ng Itbulaga tapos bilang souvenir bibili ka 'di ba ng merch nila. So parang ang ganda pong idea. Samantala sabi naman ni Sir Hugo Glencoe, maganda rin gabi. In your dreams, Anjo. Si Anjo talaga hanggang ngayon na puro parang special child acting siya at pananalita parang yung role niya sa Over the Backward at abangan kong susunod na kabanata. Yung mga naging loyal sa TVJ at mga bagong talent ang focus ng Itbulaga. So, kung mga Dabarkads ang tatanungin, legit Dabarkads supporters, ay gusto po nila mag-focus na lang TVJ sa mga taong nagpatunay ng loyalty, nagpatunay ng tunay na kaibigan, pagsasama at pamilya. Sana doon na lamang kasi daw po dito sa mga taong traidor at balimbing. Mga taong nandyan lang, lalo na kapag panahong ikaw ay sagana, pero pagdating ng kagipitan ay iiwan ka. Kagaya daw ni Anjo, noong mga panahon kailangan ng TVJ ng suporta, ano daw po ang ginawa niya? Pumanag siya dito sa Tape Inc. And then ngayon na maayos na muli ang TVJ nanalo, biglang pait at biglang panig na ulit sa TVJ at gusto pa na maging parte muli ng Itbulaga.
Samantala, sabi naman ni Susan Paplin, ang gustong-gusto ko si Raisa ever since ang manalo sa Little Miss Philippines at magkaroon pa siya ng Raisa May Show at nagkaroon pa siya ng The Raisa May Show. Sa Itbulaga talaga siya nagdalaga. God bless sa buong EB Darwicans at sa mga EB Defenders. Thank you so much po, Miss Susan. And totoo yan about po kay Raisa. Nalala ko nung bata siya, no? Grabe, patok na patok po ang kanyang The Raisa May Show. Noong mga panahon na yon, lalo na nung bata pa itong si Raisa, talaga malakas din ang Itbulaga. Masasabi natin pinag-uusapan na ang Itbulaga. So yung mga ganitong bagay mukhang nakakalimutan ng mga halos-hos. Hindi lang basta nakakalimutan, baliwala. Mas masaklap po kasi yung binabaliwala yung mga ganito. Yung tipong itsapera ka kapag wala ka ng pakinabang. So, ganyan. Matuturing. Ang TVJ nga, porque matanda na, gusto nilang patalsikin. Si Maine Mendoza na nagsalba ng kanila pong company dahil lubog na po ang mga halusos noon. Hindi na nga nila mapasahod na maayos sa kanila pong mga host. Nung dumating si Maine Mendoza, naiahon po sila. Tapos, anyari? Ngayon, gusto nilang tanggalin? What? Napakahusay po ni Maine Mendoza. Well, kawalan po nila yan, hindi po ng mga legit Darwicans. So, pinakawalan nila ang TVJ. So, magdusa po sila. Pati po ang mga legit Darwicans. Kanilang ipinagpalit sa mga sip-sip na staff, pinagpalit TVJ, pagpalit ba naman kay Paulo Cointis? OMG, what a taste. Yun lang po yung masasabi natin dito, what a taste, ang mga halos-hos. Kaya hindi nakapagtataka na you deserve lahat ng pagbagsak ng viewers ninyo dahil TVJ po talaga ang nagdala, nagbuhat, nagapalakas sa Itbulaga. So, yun lang po muna guys sa ating update sa gabing ito. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.